This will serve as your punishment. Pakiramdam ko, nawalan ako ng oxygen sa baga. Nang tumabi siya sa akin, pinatong niya ang kamay niya sa tiyan ko habang ang isang kamay naman niya ay pinaglalaruan ang buhok ko. Let's sleep, Mrs. Bago pa magbago ang isip ko kung ano pang magawa ko sa'yo. Kinaumagahan. I can't even sleep. Kahit idlip ay hindi ko magawa nang dahil sa lalaking yun. Humikab ako sa sobrang antok. Tinanggal nga ni Haris yung pagkakatali sa kamay ko pero kinulong naman niya ako sa mga bisig niya. At yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakatulog. Madam, kape. Ani ni Timber bago ilapag ang isang tasa ng kape sa lamesa. Salamat. I said between my own. Inaantok na talaga ako pero hindi ako pwedeng bumalik sa higaan dahil pupunta ako sa school para kuhanin yung tuition fee na ibabalik sa amin. Mabuti na lang talaga at naisipan nila na ibalik ang tuition fee namin. Dapat lang yun, no? May kasalanan din naman sila kahit na biktima din sila. Kumuha ako ng tinapay na may palamang hotdog. Nakabihis na ako at aalis na kagad ako pagkatapos kong kumain. Bakit bihis na bihis ka? Ay, palaka! Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang gulat. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan yung hawak kong tinapay. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Where are you going? Pag-uulit ni Haris. Saan ako pupunta? Siya, saan siya pupunta at bihis na bihis siya? Sa school, I said bago ako kumagat sa tinapay. Ay, hindi ko pala nasabi sa kanya na magre-resume na ang klase namin. Nilapag ko sa plato yung tinapay na kinakain ko. Uminom muna ako ng kape bago ako magsalita. Magre-resume na ang klase namin. Ibabalik din nila yung tuition fee namin kaya pupunta ako doon. You're not going anywhere? Saan nito? Napairap ako. Palagi naman. Hindi ka babalik sa paaralan na yon, he said bago ako talikuran. Tumayo ako at saka siya hinabol. Seryoso ba siya? Hinablot ko yung braso niya dahilan para mapahinto siya sa paglalakad. You, don't tell me what to do. Pag-aaral ko ang nakasalalay dito, Haris. I'll hire someone to teach you. You know how dangerous it is to go outside, Mrs. Smith. Baka nakakalimutan mo kung anong klaseng buhay ang meron ka ngayon at kung anong klaseng tao ang asawa mo. Umiling ako. Babalik ako sa school. Doon ako magtatapos. Enough. Nagkalat ang kalaban ko and they can kill you anytime they want. Inalis niya yung pagkakahawa ko sa braso niya. Binigyan niya ako ng malamig na tingin bago niya ipagpatuloy ang paglalakad. Naikuyom ko ang kamay ko. I won't let him control my life. Maghiwalay na tayo, sabi ko. Napahinto siya sa paglalakad. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit nang lingunin ako. Nakakuyom din ang kamay niya. What did you say? Tinignan ko siya, mata sa mata. Maghiwalay na tayo. Total, patay naman na si Whistler. Wala nang maghahangin pa na malaman ang sikreto mo. Wala nang dahilan para itali ako sa'yo. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya yung braso ko. Namumula ang muka niya at lumalabas na din ang ugat sa leeg niya. Say that again, galit niyang sabi. Bakit ba paulit-ulit ka? Sabi ko maghiwalay na tayo. Nanlakay ang mata ko sa sunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at sa isang iglap ay magkalapat na ang aming labi. Hindi ko magawang ipikit ang mata ko. Parang huminto ang oras at ang nakapaligid sa amin. Pabilis din ng pabilis ang pagtibok ng puso ko. He pulled me closer. Nararamdaman ko na ang pagtibok ng puso niya at alam kong ganun din siya. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko siya magawang itulak kaagad dahil sa gulat. Parang may dumaloy na kuryente sa buo kong katawan nang dahan-dahang bumaba ang kamay niya papunta sa pang-upo ko. Shit! Ano pang hinihintay mo, Sam? Itulak mo na siya. Saan ng aking isipan? Gumalaw ang labi niya kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Napasinghap ako nang kagatin niya ang ibaba kong labi. I felt his tongue on my upper lip at sa oras na ito ay naitulak ko na siya. Habol hininga akong umatras palayo sa kanya. Hinawakan ko ang labi ko. It's swollen.
He kissed me? Say that again. Siguraduhin ko na mabubuntis na kita. Saan nito? Gusto ko lang naman bumalik sa pag-aaral. Bakit kailangan pa niya akong halikan? Tumakbo ako palayo sa kanya. Hindi ko siya nilingon kahit na ilang beses niyang sinigaw ang pangalan ko. I hate him. Ano bang masama sa gusto ko? Hindi ako manlalalaki o tatakas. Mag-aaral ako for faith's sake. At ano bang silbi ng mga tauhan niya? Pwede naman niya akong pabantayan. He even kissed me. Napapailing ako sa tuwing naalala ko ang ginawa niya. I should pushed him quickly. Hindi ko dapat hinayaan si Haris na palalimin ang halik. Gosh, bakit ka namumula, Sam? Galit ka dapat sa kanya. He kissed you. Gaganti ako. Gagantihan kita, Haris. Samantala, on third person point of view. Nakailang ulit nang tinawagan ni Haris si Sam, but damn, she's not answering. Inis niyang binaba sa lamesa niya yung cellphone. He's pissed. Alam niya ang galit ang asawa niya at hindi niya alam kung ano ba talaga ang ginagagalit nito. Ang paghalik niya o ang pagtutol niya sa pagbalik nito sa paaralan. Ginagawa niya lang naman to para maprotektahan si Sam. Nagkalat ang kaaway niya para silang tae na makikita mong nakakalat sa iba't ibang lugar. Umigting ang panga niya nang maalala ang sinabi ni Sam. Hindi niya inaasahan na maririnig niya iyon sa asawa niya. Gusto niyang maghiwalay sila? Hell no! Pinakasalan niya si Sam at hindi niya ito pakakawalan pa. Sabay silang tatanda at sabay silang mawawala sa mundong ito. Umayo siya ng upo nang may kumatok. Come in, sabi ni Haris. Bumukas yung pinto at iniluwa nito si C na hinahabol ang hininga. Hawak nito yung wireless ng landline. Si Sam! Napatayo siya. What happened to her? Dali-daling inabot ni C ang hawak na landline. Sigaw ang una niyang narinig nang ilapat niya sa tenga ang landline. He can hear Tyler, Timber, Tuan, and some of his workers screaming. He can hear the word, "Stop! Huwag kang tatalon!" And, "Bumaba ka dyan, madam!" On the other line, kaunti na lang talaga at magdudugtong na ang kilay niya. He was about to speak nang maunahan siya ng nasa kabilang linya. I'll give you 2 options. It's Sam. At ano ang choices na pinagsasabi nito? First option. Papayagan mo kong bumalik sa school at ipagpatuloy ang pag-aaral ko. O, damn, hindi pa ba din ba ito sumusuko? He said no. No means no. You're not going. Tatalon ako dito sa veranda ng ate kung nasaan ako. Sabi nito. What the fuck? Wala sa oras na napatakbo si Haris palabas sa opisina niya. You've gotta be kidding! Stop this nonsense! Mas lalong lumakas ang sigawan mula sa kabilang linya. Mamili ka! Isang maling galaw ko lang at malalaglag ako dito. O mukhang nakalimutan mo na nasa 3rd floor ang attic. Fuck! Naiwan niya yung susi sa opisina niya. Kailangan niyang umuwi. Bibilang ako ng 3. Tatalo na talaga ako kapag hindi ka Fine! I'll choose the first option. Are you happy now? Bumuntong hininga siya. He had no choice but to choose the first option. Hindi siya makapaniwala na nagawa ulit siyang pagbantaan ni Sam. Samantala, sa kabilang banda, nakangiti kong ibinaba ang tawag. I win! Sabi na nga ba't magiging successful ang naisip kong plano. Tinignan ko si Natuan at ang iba pa. Hingal na hingal sila at ang iba naman ay minamalat na. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako tatalon. Tinatakot ko lang si Haris. Sinanyasan ko silang lahat na lumapit sa akin. They did a very good job. Inabot ko sa katulong yung wireless landline. Good job, everyone. Binigyan ko sila ng 2 thumbs up. Madam, sa tingin ko, humaharurot na ang sasakyan ni boss ngayon. Basta walang magsasabi ng totoo. Kung hindi, ay malalagot talaga kayo sa akin. Pinandilatan ko sila ng mata. Subukan lang talaga nilang sabihin ng totoo kay Haris. Kakaltukan ko mga bunbunan nila hanggang sa tumakbo sila pabalik sa mga nanay nila. Tumayo ako sa may hagdan at nakangiti kong sinalubong si Haris. He's freaking mad, I know. Halata naman. Sa mukha pa lang niyang nakabusangot, sa kilay niyang magkadugtong, at sa mata niyang nag-aapoy sa galit, alam mo na agad. Oh, nasaan yung mga men in black niya na palaging nakasunod sa likuran niya? Don't tell me iniwan niya sa kakamadali.
Welcome back, mister! Malaking hakbang ang ginawa niya palapit sa akin. Nagulat ako nang yakapin niya ako ng sobra. Yung yakap na nagsasabing, hindi na niya ako papakawalan. God damn it, woman! You don't know how scared I am! Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo yun? Saad nito. Natawa ako sa sinabi niya. Dapat nagpupumit lang na ako sa pagkakayakap niya sa akin pero pagbibigyan muna kita ngayon, Haris. Fuck! You dare to treat me, ha, lady? Paano kung nagkamali ka ng apak mo? Paano kung nalaglag ka? Yung totoo, ano ba muna ang sasagutin ko sa mga tanong niya? Ang dami eh. Daig pa niya si Boy Abunda. Ay, kumalma ka. I'm okay. Walang nangyari sa akin. Lumayo ako sa pagkakayakap niya. Pumayag ka na, ha? It's too dangerous. Nilagay ko sa labi niya yung hintuturo ko. Shh! Pinayagan mo na ako, kaya wala nang bawian, mister. I said. Kinindatan ko siya. Oops! Namula ba siya? Is he blushing? Oh gosh! Unbelievable! I'll wink again para makumpirma ko. Namewang ako sa harap niya at kinindatan ulit siya. This time, mas namula pa ang pisngi niya para siyang hinog na kamatis na anytime ay pwede nang pitasin. What the heck are you doing? Tanong nito. Kinikindatan ka, malamang? Saad ko, tumikhim siya. Hindi siya mapakali at hindi pa din nawawala ang pamumula ng pisngi at tenga niya. Ang cute! So, adios. Babalik na ako sa kwarto. You'll take Tuan and Timber with you every day to ensure your safety. You must be home before 6 or else you'll be grounded. Putol niya sa sinasabi ko. What? Hindi pwede sina Tuan at Timber sa school. Tinignan niya ako ng masama. Sige na nga. I don't have any choice but to listen the rules that he wanted to implement. Ang dami naman niyang alam. Bakit kailangan pang may rules pa talaga? Ano ako? Grade 1 student? Hello? Graduating na ako, no? Fine. Naputol ng maingay na ringtone ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tinignan niya ulit ako bago bumaba ng hagdan. Bumalik na lang ako sa kwarto namin. Kumukulog kaya sinarado ko na yung bintana. Ibababa ako na sana yung kurtina nang may mahagip na bulto ang mata ko. What was that? I think someone standing behind the tree. Binuksan ko ulit yung bintana para makasigurado ako pero bigla na lang itong nawala. Pinunasan ko yung mata ko. Imagination ko lang siguro. Kinaumagahan, kumunot ang noo ko. Bakit parang maalog ang hinihigaan ko? Parang umaandar yung higaan at nakakasuka. Uncle, I'm so hungry na po. Naidilat ko ang aking mata. Hindi makapaniwala kong nilibot ang tingin. Kaya pala maalog at nakakasuka. Hindi na pala higaan ang hinihigaan ko kundi sasakyan. What the fuck? Bakit nasa sasakyan ako? Tinignan ko yung batang nakatingin sa akin ngayon. Anong ginagawa ni Alexandra dito? Uncle, gising na po si tita? Oh, you're awake? Said ni Haris. Bakit ako nandito? Last time I remember, sa kwarto ko natulog tapos... Explain this to me, Haris. I said. Umayos ako ng upo. Diyos ko, nakakasuka. We're going to Batangas. May kailangan akong asikasuhin and I took this opportunity to spend time with my wife bago ito bumalik sa pag-aaral. Ang sweet. Wala. Hala, hindi ako nakapag-impake ng damit at saka, bakit hindi mo ako ginising? Inayos ko yung buhok ko na pwede nang maging pugad ng ibon. Uncle tried to wake you up, but nothing happens. He even kissed po. Ginising naman pala ako. Hinalikan pa nga daw What? Hinalikan ako? Why did you kiss me? Because you're my wife. Saad nito? Sinabunutan ko siya. Hinalikan mo ako habang tulog. Hinalikan mo ako nang hindi nagpapaalam. Naglaway ba ako? Sana hindi. Nakakahiya pa naman ang itsura ko kapag tulog. Magpaalam pala. Tinignan niya ako sa rear mirror. Ngayon ko lang napagtanto kung ano ang sinabi ko. Wala na bang mas malala pa sa araw na to? Pwede bang kainin na lang ako ng lupa o kaya ng kumunoy? So, can I kiss you, Mrs. Smith?
Kiskis mo yung nangangati mong nguso sa manibela. Sabi ko. Tumawa siya na may kasama pang paghampas sa manibela. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Kainis. Pwede ko ba siyang makaltukan sa bunbunan niya? Kahit isa lang nang masampulan ko siya. Sa kabilang banda, namangha ako sa nakikita ko. Feeling ko, nasa paraiso ako sa sobrang ganda ng tanawin. Kulay puting buhangin at kulay asul na dagat. Parang gusto ko na tuloy tumalon at magtampisaw. Magpapaka-ignorante muna ako ngayon dahil hindi naman ako palaging makakakita ng ganito kagandang tanawin. Hello? Puro building kaya ang makikita sa Maynila? Mas lalo akong namangha nang makita ko ang tutuluyan namin. Ang ganda ng rest house na to. Pinaghalong puti at asul ang kulay ng dalawang palapag na rest house. Auntie, magugustuhan mo po ang rest house natin. Kanino ito? Tanong ko. Sa atin pong lahat. Pinagawa to ni Grandpa para sa mga Smith. Pinagbuksan kami ni Harris ng pinto. Masasabi kong may taste ang nagpagawa nito. Simple at maliit lang siya pero ang ganda ng pagkakadisenyo. Kahoy yung sahig na bumagay sa kulay puting pader. Magaganda din ang gamit. May mga painting na nakasabit sa pader. Mapapanganga ka talaga. Auntie, aakyat po muna ako sa magiging room ko. Tumango ako. Sige, dandahan lang sa pag-akyat ng hagdan. Huwag kang tatakbo. Sabi ko, nakangiti siyang tumango bago umalis. Ang ganda. Inakbayan ako ni Harris kaya tinignan ko siya. Nagkasulubong ang tingin namin na siyang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang ganda nga. Oh shit, retreat. Lumayo ka muna, Sam. Tigil-tigilan mo ako, Smith. Matatamaan ka talaga sa akin. Inangat ko yung kamao ko. Tinaas niya yung dalawang kamay niya na para bang sumusuko siya. Calm down, natatawa niyang sabi. Tama siya. Kalma, Sam. Pakalmahin mo ang puso mo kung ayaw mong atakihin. Ayusin natin tong mga damit natin? Yes, my lady. He bowed at me bago hatakin ang ibang maleta. Hindi ko talaga maiwasang mamangha sa ganda ng rest house na to. Nakasunod lang ako kay Harris. Huminto kami sa isang silid. He was about to open the door nung tumunog yung cellphone niya. Hindi niya sana papansinin kaso hindi ito tumigil sa pag-ring. Sagutin mo na nga yan. Binitawan niya yung mga gamit namin. Pumasok ka na sa loob, sasagutin ko lang to. Tumango ako.